Hello! Kumusta na mga bata? Narito na naman ulit ako, si Doraemon, upang samahan kayong pag-aralan ng bagong aralin tungkol sa mga panganib at sakuna sa pamayanan. Ready na ba kayo? Para sa Health 3, Quarter 4, Week 7, ang ating aralin ay mga panganib at sakuna sa pamayanan. Ang most essential learning competency identifies hazards in the community and follows safety rules to avoid accidents in the community. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang mga pansariling kasanayan sa kaligtasan sa daan. Sa araling ito naman, ay inaasahang matutukoy mo ang mga panganib at sakuna sa pamayanan at maisagawa mo ang mga panuntunan sa kaligtasan upang maiwasan ang mga sakunang ito. Ang mga panganib sa pamayanan ay hindi inaasahan at lubhang mapamansala. Ang mga ito ay maaaring maglagay sa atin ng kapahamakan at kamatayan kung hindi natin alam ang mga dapat gawin at kung hindi natin maisasagawa ng tama ang mga panuntunan sa kaligtasan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pag-aralan ang mga larawan. Ito ay may lindol. Ito naman ay isang tsunami. Ito naman ay may sunog. At ito ay may banggaan sa kalsada. Mayroon tayong dalawang uri ng panganib sa pamayanan. Ito ay ang panganib na likha ng kalikasan o natural hazards at ang panganib na likha ng tao o man-made hazards. Subukan natin agad ang unang pagsasanay. Pag-aralan ang mga larawan. Isulat ang mga dahilan ng mga sumusunod na panganib sa pamayanan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang larawan. Ito ay ang panganib na likha ng kalikasan o natural hazards. Ang pangalawang larawang ito kaya. Ito ay panganib na likha ng tao o man-made hazards. Pangatlong larawan. Ito rin ay mga panganib na likha ng kalikasan o natural hazards. Sunod na larawan. Tama, ito rin ay panganib na likha ng kalikasan o natural hazards. Ngunit ito ang dapat ninyong tandaan. Ang hagupit ng kalikasan ay minsan ay dahil din sa mga tao. Halimbawa na lamang ang pagguho ng lupa. Kung hindi natin pinuputol ang mga punong kahoy sa kagubatan, ito ay hindi guguho sa tuwing tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Ganoon din ang pagbaha. Nakakaranas tayo ng matinding pagbaha sapagkat nawawala na tayo ng mga punong sumisipsip sa tubig tuwing umuulan. At marami ding mga basura na nakikita sa ating mga ilog at mga estero na kung saan dumadaloy ang tubig. Ang hagupit ng kalikasan ay nariyan lang. Ngunit maaari natin itong mabawasan kung ang kalikasan ay tulong-tulong nating pangangalagaan. Ngayon ay dadako na tayo sa pangalawang pagsasanay. Sumulat ng 3 dapat gawin kung may sakuna o panganib sa pamayanan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, pagbagsak ng mga bato mula sa gumuhong gusali dulot ng lindol. Ano ang alam ko dito? Ito ay earthquake. Ito ay panganib likha ng kalikasan o natural hazard. Ano ang dapat gawin? Lumayo sa gusali o di kaya gawin ang drop o dock
cover, and hold. Pangalawang bilang, pagbuga ng abo o lava dahil sa pagsabog ng bulkan. Ito ay volcanic eruption. Ito ay panganib likha ng kalikasan o natural hazard. Ang gagawin ay lumikas sa mas ligtas na lugar. Pangatlo, pagbagsak ng mga bato dulot ng pagguho ng lupa. Ito ay tinatawag na landslide. Ito ay panganib na likha ng kalikasan o natural hazard. Magmadaling lumabas ng bahay at lumikas sa mas ligtas na lugar. Pang-apat, tsunami o storm surge dulot ng malakas na bagyo. Ito ay ang pagtaas ng tubig sa dagat. Ito ay panganib na likha ng kalikasan o natural hazard. Lumikas sa mas matataas na lugar. Para sa pangatlong pagsasanay, hanapin sa Hanay A ang mga tinutukoy na mga pangungusap sa Hanay B. Isulat ang titik ng wastong sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, bagyo. Ang sagot ay letter D. Ito ay napakasamang lagay ng panahon na may dalang malalakas na hangin at ulan. Pangalawa, tsunami. Ang sagot ay letter C. Ito ang tawag sa malalaking alon pagkatapos ng malakas na lindol. Pangatlo, lindol. Ang sagot ay letter A. Ito ay peligro sa pamayanan na sanhi ng paggalaw ng lupa. Number 4, pagguho ng lupa. Ang sagot ay letter B. Mangyayari ito kung hindi titigil ang pagbuhos ng malakas na ulan sa mahinang kapit na lupa. Number 5, pagputok ng bulkan. Ang sagot ay letter E. Ito ay panganib na karaniwang sumasabog na may dalang abo at mainit na lava. Ngayon ay dadako na tayo sa pang-apat na pagsasanay. Gumawa ng listahan ng mga kamag-anak o kaibigan na maaaring tawagan sa oras ng kalamidad o pangangailangan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang template para sa inyong gawain. Ang pamagat ay My Contacts. Isusulat ang pangalan ng kamag-anak o kaibigan na maaaring tawagan sa oras ng kalamidad. Kasama rin dito ang kanilang numero ng telepono at tirahan. Ngayon para sa panglimang pagsasanay, alin sa mga sumusunod ang ligtas na gawi para sa pamayanan? Gumuhit ng hugis puso, sapat lang kung ito ay ligtas na gawi, at tatsulok naman kung ito ay hindi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, paglalangoy at paliligo sa baha. Ano kaya ang tamang sagot? Ito ay tatsulok. Pangalawang bilang, paglalaro ng sindi at apoy ng kandila. Ang tamang sagot ay tatsulok. Pangatlong bilang, paghahanda ng emergency bag bago ang kalamidad. Ang tamang sagot ay hugis puso. Pang-apat, pagtatapon ng mga basura sa tamang lugar. Ang sagot ay hugis puso. Panglimang bilang, pakikilahok sa mga programa at gawain tulad ng paglilinis sa barangay at pamayanan. Ang sagot ay hugis puso. Para
sa pang-anim na pagsasanay, buuin ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Upang mapanatiling ligtas sa panahon ng mga sakuna at panganib, dapat nating sundin at tandaan ang mga pangkalahatang pag-iingat sa kaligtasan. Una, huwag magpanik. Manatiling kalmado upang makaisip agad ng dapat gawin. Pangalawa, palaging makinig ng balita upang alamin ang mga ulat panahon. Pangatlo, maging handa sa lahat ng oras. Maghanda ng emergency kit at magplano kung saan ligtas pumunta ang pamilya kung kakailanganing lumikas. Please like this video, subscribe and get notified.